inaano ko, yung consequence na ginawa nyo, nasira yung buhay nyo pare-pareho. Hindi kayo nag-isip. Magandang araw pa sa inyo. Kasalukuyan tayong narito sa Caruncho Street, Barangay Canyogan, ang mismong lugar kung saan naganap ang viral na insidente na kinasasangkutan ng dalawang minor de edad. Ayon sa mga ulat, makikita sa video na pinaluhod at sinaktan ng nakaputing lalaki ang isa pang minor de edad. Ang kalsadang ito ay nagsisilbing shortcut mula Sagad High School patungo sa Kapasigan, kaya madalas itong daanan ng mga estudyante at mga residente. Kanina nga nagtungo kami sa barangay upang makakuha ng iba pang impormasyon ukol sa insidente, at ayon sa opisyal na naka-duty sa Violence Against Women and Children o VAUCI ay dalawang magkasunod na insidente ang inuulat. Ang unang insidente nga po ay nangyari noong October 10, bandang 1 p.m. naganap umano ang pagbabanta sa isang estudyante sa harap mismo ng Sagad High School at pinagbabantahan siya umano na sasaksakin. Pangalawang insidente, ito naman yung insidenteng nakuhaan na ng viral video, at base nga sa impormasyong nakalap, ang ugat umano ng alitan ay isang paratang. Pinagbibintangan nga ang biktima na siya raw ay nag-leak ng masiselang conversation o pag-uusap sa pagitan niya at ng kasintahan ng suspect. Dahil dito ay pinilit niyang lumuhod at nagkaroon ng pisikal na pananakit. Ayon sa ina ng biktima, nakarating sa kanya ang impormasyon na isang buwan na ang nakalipas nang may kumalat na palitan ng malalaswang usapan sa social media sa pagitan ng kanyang anak at di umano'y nobya ng suspect. 1 month na yun nakakaraan ay meron pong conversation na lumalabas sa anak ko at doon sa palitan ng mga conversation nila ng malaswang salita. Ngayon po, sinabi po yun sa akin ng anak ko, nagpunta sa akin. Mami, may lumalabas pong ganun sa amin nung po niya. At ayon pa sa ina ng biktima, ngayon, marami po akong pruweba na hindi naman po ang anak ko ang ng malaswang ganun. Yung po ang babae, anong provoke nang manyakin siya ng anak ko. At nitong Sabado lamang ng gabi, nagulat na lamang siya na may viral video kung saan pinaluhod ang kanyang anak, sinampal, sinuntok at pilit na pinapaamin sa pagkakalik umano ng nasabing mga malalaswang usapan. Ngayon po nagulat ako, pumasok po ako sa kwarto. Sabi ko, Cyril, ano tong video na to? Dagdag pa ng ina ng biktima, sa akin lang po, wala pa si at saka yung ano ang papel ng anak niya doon. Ngayon po, sabi ng anak ko, hindi ako yun. Hindi ako yun. Yung ex yun. Yung ex po nung isa pa sa ikinagalit ng ina ng biktima ay bakit daw kailangan pang paluhurin at saktan ang kanyang anak. Maaari naman aniyang pag-usapan upang hindi na umabot sa pananakit, at handa naman niyang iharap ang kanyang anak kung talagang mapapatunayan na may kasalanan ito na dapat panagutan. Yun lang naman yun hinihingi ko sa kanya. Sino ka para paluhodin ng anak ko? Diyos ka ba? Ayon pa sa impormasyon na nakalap ng Bravo News, hindi raw personal na kakilala ng biktima ang nanakit sa kanya. Kinakailangan pa nilang ipagtanong sa Barangay Kapasigan ang pagkakakilanlan ng suspect. Sinabi pa na nakausap na umano ang dalawang panik sa Barangay Hall ng Kapasigan at napatunayan na hindi ang biktima ang nagkalat ng mga malalaswang usapan, at tinanggap na rin ito ng kabilang panik kung saan humingi na rin ito ng pasensya. Ngunit giit ng ina na hindi pa sila umano nagkaliwanagan at desidido sila na magsampa ng kaso. Hindi kami nagkaliwanagan kasi parang matapang pa sa amin yung kausap namin. Meron po kaming pagkikita sa principal, sa guidance po, na magkakausap-usap yung mga bata. After po nun, diretso po kami sa Pasig Police dahil nagsasampa po kami ng kaso. Dahil po yung po ay yung pagpapakalat nila sa anak ko nung nakaluhod. Lord! Tangina, alam yung ginawa mo, hindi nakakaano ha? Lord! Sorry ka. Lumapit naman ang pamilya sa VAUCI desk ng Barangay Canyogan upang humingi ng tulong. Recorded po sa amin, sa platter po namin, sa record po. Since pareho pong minor ang involved, naka-record po siya sa child at risk platter. Tapos i-endorse po natin siya sa Barangay Kapasigan kasi allegedly ang respondent po is taga Kapasigan. Endorse po natin sila sa BCPC office.
Sinabi naman ni Evelyn Jesus, desk officer ng VAUSI ng Barangay Canyogan, na noong October 10 umano, dakong 1:00 ng hapon, nagkaroon na ng pagbabanta ang sospek sa biktima sa harap mismo ng Sagad High School. Sa puntong ito, naging emosyonal na ibinahagi ng ina ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang anak. Ngayon po kasi madalas ko siyang makitang tulala po. Siguro nagkaroon siya ng takot, trauma na bumalik ng school. Kasi siguro niisip niya baka mabugbog na naman po siya. Ang inaano ko, yung consequence na ginawa nyo, nasira yung buhay nyo pare-pareho. Hindi kayo nag-isip. Bukas naman ng Bravo News sa anumang pahayag mula sa kabilang panig. Sa ngayon, patuloy ang proseso ng reklamo matapos ang blotter sa Barangay Canyogan. Inaasahan din may karagdagang hakbang mula sa mga kinaukulan upang maresolba ang insidente. Miles Manzano nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.